May nadagdag po sa kaso ng Mpox sa Pilipinas. Ang bagong kaso, unang Mpox case sa Baguio City. Ayon sa Health Services Office, tinamaan ng Clade 2 virus ang 28 taong gulang na lalaking pasyente. Mas mahinang uri daw ng Mpox virus ang tumama sa pasyente. Magaling na siya ngayon at kumpleto na ang isolation nitong Biyernes, January 17. Inalerto ng Baguio LGU ang publiko na mag-ingat at sundin ang health protocols. As of December 2024, 52 ang recorded Mpox cases sa bansa na magaling na lahat ayon sa Department of Health. Kabilang sa mga sintomas ng Mpox ay ang skin rashes o mucosal lesion, namamagang lymph nodes, lagnat, sore throat, back pain, sakit sa ulo at mababang energy. Para makaiwas sa virus, laging magtakip ng bibig tuwing uubo o babahin. Iwasan ang skin-to-skin contact sa ibang tao at ang pagpunta sa mga mataong lugar. Maghugas lagi ng kamay at yaking may maayos na airflow o ventilation. Agad magpakonsulta kung may mga nararamdamang sintomas ng Mpox virus. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang insidente ng pananaksak sa internet cafe sa General Santos City ang nahuli kam. Cecil, sino-sino yung mga sangkot dyan? Rafi, parehong menor de edad ang sangkot sa insidente. Ang ugat umano, pambubuli. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 5 binatilyo sa loob ng isang internet shop sa Barangay Lagaw, General Santos City. Maya-maya. Biglang tumayo ang isang lalaki at sinaksak sa likod ang isang binatilyo na nasa likod niya gamit ang kutsilyo. Agad lumayo ang biktima. Inambaan din ito ng saksak ang ibang binatilyo. Katong suspect gibuli sa victim sa internet cafe, baligin na siya nga baho. Nasuko tong suspect toy gidunggab niya dayon tong isa tong nambuli sa iya. Isinugod sa ospital ang lalaking nasaksak na 17 anyos. Tumakas naman ang nanaksak na kaedad ng biktima. Ang kutsilyo ng lalaking nanaksak galing umano sa kasamahan niya na nagtratrabaho sa isang slaughterhouse. Kalaunan sumuko ang nanaksak na lalaki sa pulisya. Dahil menor de edad, dinala siya sa bahay pag-asa ng DSWD. Hindi na nagbigay ng pahayag ang may-ari ng internet shop na nangakong mas hihigpitan ang seguridad sa kanyang establishmento. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng lalaking nanaksak. Pinag-iingat ang Diocese of Bacolod ang publiko laban sa umano'y peking pari sa lungsod. Nadiskubre kasi ng ilang mananampalataya na walang record ang kanilang kasal at binyag doon. Sabi ng Diocese of Bacolod, nagsasagawa ng kasal at binyag ang umano'y pari na nagpakilalang si Father Mario Divina ng Chaplaincy of the Holy Trinity sa Bagon City, Negros Occidental. Ayon sa diocese, hindi raw ito sa ilalim ng Roman Catholic Church. Lang kadamos ang ka-confuse na no for many years nga abi nila nagpabunyag sila sa Katoliko, no, abi nila naging kasal sila sa Katoliko. So, basically just to clarify once and for all, kung magpabunyag ka mo sa iya, hindi lang mo magpangita sa inyong record sa simbahan Katoliko. Nagpaalala naman ang diocese sa publiko na sa mga parokya at sa mga pari sa ilalim ng Catholic Church sila pumunta para sa blessing at pagbibigay ng mga sakramento gaya ng kasal at binyag. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV kay Divina tungkol sa issue. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang pari matapos bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang SUV sa Llorente, Eastern Samar. Ayon sa investigasyon, nagkasalubong ang motorsiklo at SUV sa pakurbang highway sa barangay Naubay. Lumagpas daw sa kabilang linya ang SUV saka sumalpok sa motorsiklo. Nagtamo ng mga sugat ang pari at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nagpapagamot naman sa ospital ang driver ng SUV matapos mabalian sa kaliwang kamay. Nasampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng SUV na walang pahayag. From concert grounds, mapapanood na rin sa telebisyon ang Lost and Found, the album concert ni Josh Cullen ng SB19. Makijam na sa premiere niyan sa darating na linggo, 2 p.m. sa GMA Network.
Kabilang sa itatampok ang performances ni Josh sa kanyang jam-packed show sa Manila, Cebu, Hong Kong at Dubai last year. Featured sa mga naturang concert ang mga kanta mula sa debut solo album ni Josh na Lost and Found. 5,000 pisong cash at cellphone ang natangay sa isang lalaking hinold up ng riding in tandem sa Novaliches, Quezon City. Arestado naman sa follow-up operation ang isang lalaking nang hold up din sa Barangay Commonwealth. Balita hatid ni James Agustin. Dalawang insidente ng pang-hold up ang nirespondihan ng mga otoridad sa Quezon City. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng lalaki ng hold up umano sa Barangay Commonwealth. Nakatambay ang sospek sa gilid ng kalsada nang inabutan ng mga otoridad. Positibo siyang itinuro ng 24 anyos sa biktima na hinold up umano ng sospek habang papunta sa kanyang kaanak. Nang pabuksan ang daladalang bag ng sospek, Uy, umating, may baril! Uy! Focus, may baril! Patapay mo! Saan ang pusasan mo? inaresto ang 33 anyos sa sospek. Nabawi sa kanyang cellphone at wallet ng biktima, pati isang baril na kargado ng mga bala. Sa investigasyon na pag-alaman na hindi lisensyado ang baril na nakuha mula sa sospek. Paglabag din ito sa umiiral ng COMELEC gun ban. Ipapabalistic examination natin yon para malaman kung na-involve sa ibang krimen yung firearms na yun. Aminado ang sospek sa nagawang krimen. Sa naggipit po, wala po akong trabaho. Ano gagawin nito sa cellphone? Pambili ng panggatas. Kaugnay naman sa nakuhang baril, hiniram lang daw niya ito sa kanyang kaibigan. Maharap ang sospek sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Sa CCTV footage sa Barangay San Agustin sa Novaliches, Quezon City, kitang nakatayo ang isang lalaki habang gumagamit ng cellphone. Ilang saglit pa dumating ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Bumaba ang angkas at nagdeklara ng hold-up. Kinuha niya ang cellphone ng biktima. Hindi pa nakontento maging ang bag ng biktima tinangay. Laman nito ang wallet na may 5,000 piso. Nakapagsumbong sa mga otoridad ang biktima na nooy papasok daw sa kanyang trabaho na ma-hold up. Nag-aantay siya ng binubok niya na rider, and then after may dumating na dalawang lalaki na nakamotor. Then after tinutukan siya ng baril. And then sabi sa kanya, ibigay mo sa akin yung cellphone mo at saka yung bag mo. Nung binigay niya, nangangatog yung bata kasi sa nervyos niya. Nai-report na ang krimen sa Novaliches Police Station na nagsasagawa ng follow-up operation para mahuli ang mga salari. Dahil sa insidente, mas pinaigting daw ng mga taga-barangay ang pagbabantay at pagronda sa kanilang nasasakupan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. "112 days bago mag-eleksyon 2025, naglabas pa ng mga temporary restraining order ang Supreme Court laban sa mga desisyon ng Commission on Elections kaugnay sa 3 local aspirant. Ipinatigil ng SC ang pagbabasura ng COMELEC sa petisyon for substitution ng isang aspirant sa Limay, Bataan. Ngayon din ang pagdedeklara ng nuisance sa isang aspirant sa Palumpon, Leyte at pagkakansela ng Certificate of Candidacy ng isa pang aspirant sa Bocaue, Bulacan. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, walang problema sa pagsunod sa mga bagong utos ng Supreme Court dahil hindi pa sila nakakapag-reprint ng mga balota. Sa Miyerkules, January 22, magsisimula ang reprinting. 6 na milyong balota ang nasayang sa naunang utos ng Supreme Court na ibalik ang pangalan ng isang senatorial aspirant at 4 na local aspirant. To stay fit and healthy raw ang goal ng mag-asawang Juan Trevino at Joy Spring this 2025. Yan ang latest mga mare at pare. 4th kilometer na. Running, traveling, at syempre being hands-on parents to their 2 kids. Ilan lang ito sa mga paboritong bonding ng mag-asawang Juan Trevino at Joy Spring. Last year daw nila sinimulan ang kanilang fitness journey as a couple. Ayon sa One Choice, discipline and consistency is key. Gising na mas maaga. Gising as in, we sometimes wake up at 2 in the morning to make our runs. Para bago magising yung mga bata, andyan na kami. But of course, we're very blessed because we have a family talaga that supports also. So we're very grateful for that. Discipline, planning. Yes. You have to be smart with it also. Healthy and nutritious din ang kanilang diet.
Malaki rin daw ang naitutulong na mayroon silang accountability partner in each other para ma-motivate ang isa't isa. Dahil magkasama sa runs at marathons, mas lalo rin tumibay ang kanilang marriage. At ang kanilang pagiging healthy, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang biggest inspirations. We need to have energy for our kids. Lalo na kunyari tumatanda tayo, di ba? Ako, ang goal ko talaga makalaro ko ng basketball yung anak ko. And 10 to 15 years down the road, the small decisions that we're making will make a big impact later. Ano ba yung rason mo talaga for getting healthy? Of course, maganda yung gusto mong maging fit, gusto mong maging aesthetic, but at the end of the day, minsan hindi yun yung magpapabangon sa'yo ng 2 in the morning, di ba? It's really knowing that you're doing it for your loved ones, you're doing it for your family. Bukod sa Healthier 2025, kasama rin sa kanilang goals this year ang makalipat sa kanilang bagong bahay. There's a lot of blessings that we are experiencing, and syempre we only have God to thank for that. Healthy balance of work, healthy balance of our spiritual life, our family life, and syempre yung exercises namin. That's yun yung mga priority namin. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers na huwag munang magpadala ng mga OFW sa Kuwait kasunod ng pagkamatay ng 2 nating kababayan doon. Tulad na lang ni Daphne Nakalaban na nagtapo ang naagna sa bakuran ng bahay ng kanyang amo nitong katapusan ng 2024. Pati si Jenny Alvarado na na-suffocate umano at naipagpalit pa noong unang bangkay nila ng katrabahong Nepali. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, pinag-iisipan din kung total deployment ban ang gagawin o para lang sa mga first-time domestic worker. Noong June 2024 lang nang bawiin ng Pilipinas ang suspension sa deployment ng mga domestic workers sa Kuwait.